are considering the dates of February 2, 3, and 4 as our initial schedules, no? Definitely, these dates will be dedicated for the purpose of determining sufficiency in form and substance. Pagdinig sa isinampang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., target ng simulan sa susunod na linggo ng House Justice Panel. Pagharap ni PBBM, hindi kailangan. Nakikita niyo po ba na ito ay isang pag-atake din sa administrasyon? In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinuturing ng Malacanang na pag-atake sa administrasyon. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanyang legal. Vice President Sara Duterte nakatakdang makipag-usap sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng napipindong pre-trial hearing sa Pebrero. Suspect sa pananambang sa alkalde sa Maguindanao del Sur, tukoy na ng Philippine National Police. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayay napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Target simula ng Kamara sa susunod na linggo ang pagdinig sa isinampang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi naman inaasahan ang pagharap sa Kamara ng inirereklamong si PBBM. Ito ang balita ni Rosa Licos. We are considering the dates of February 2, 3, and 4 as our initial schedules, no? Definitely, these dates will be dedicated for the purpose of determining sufficiency in form and substance. We are not supposed to proceed to the succeeding step kung hindi makakapasa dun sa standard ng sufficiency in form and sufficiency in substance. Itinakda ng House Justice Committee sa February 2, 3 at 4 ang unang pagdinig sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa chairperson ng panel na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, hindi pa kailangang humarap sa pagdinig si PBBM bilang respondent. Kailangan pang tukuyin ng House panel kung sufficient in form and substance o sapat sa anyo at nilalaman ang impeachment complaints na inihain laban sa presidente. Dito rin pagsasamahin ng dalawang reklamo na iniendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay at ng Makabayan lawmakers. So we will see in the deliberation on sufficiency in substance if the statement of facts, the allegations contained in the impeachment complaint are sufficient to substantiate a ground, some ground, or more grounds for impeachment. Pag sinabi mong betrayal for public trust, yun bang allegations na yon? Does it constitute betrayal of public trust? Sakaling insufficient sa anyo at nilalaman, ididismiss ang reklamo at gagawa ang House Justice Committee ng report. Kaugnay nito, tatalakayin pa rin ito sa plenaryo ng Kamara. Sakali namang sapat sa anyo at nilalaman ng reklamo, itutuloy ang pagdinig at kailangang tukuyin kung may sapat na batayan ba para suportahan ang impeachment complaint. Sa loob ng 60 session days mula nang mai-refer ang reklamo, kailangang maisagawa ng House panel ang pagdinig, pagsusumite ng ulat, findings at recommendation. Kung mapagpasyahan ng House panel sa pamagitan ng boto ng mayorya ng mga miyembro nito na may probable cause ang impeachment complaint batay sa mga ebidensyang iniharap sa komite, magsusumite ito ng report kalakip ang isang resolution na nagtatakda ng articles of impeachment. At kapag may 1/3 o 106 na House members sa plenaryo ang boboto ng pabor sa resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, i-endorso na ang reklamo sa Senado. Probable cause means the possibility that the crime has been committed.
the members of the House are expected to evaluate, assess, and hear the impeachment complaint with utmost independence and impartiality. Ang Senado naghihintay lang sa pagdating ng impeachment complaint. Ako personally, yes. Just in case. I'm making sure that I can merge together the rules of impeachment, the rules of court, and parliamentary rules. Ang isa sa mga complainant na si Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares, kumpiyansang sapat ang anyo at nilalaman ng kanilang impeachment complaint laban kay PBBM. We have presented in our impeachment complaint data, documents, congressional hearings. Ano pa bang ultimate facts yung hahanapin mo doon? In fact, it's more than that. So, yeah, we hope it will go to the merits of the case rather than on the procedural, yung mga form and substance. Kasi mas gusto ng taong bayan malaman ano ba talaga ang nangyari dito sa issue ng flood control. Dahil initiated o naumpisahan na ang proseso ng impeachment, wala nang ibang impeachment complaint na maaaring maisampa laban kay PBBM sa loob ng 1 taon. Samantala, sakali namang matuloy ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, parehong tatalakayin ito at ang reklamong impeachment laban kay PBBM ng House Committee on Justice. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginagalang ng Malacanang ang Kamara sa pagtrato nito sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbigay din ng pahayag ang palasyo sa ginawang hakbang ni Presidential Son Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na pag-inhibit sa impeachment proceedings laban sa kanyang ama. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nakikita niyo po ba na ito ay isang pag-atake din sa administrasyon? In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Pag-atake sa administrasyon ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paniniwala ng palasyo kasunod ng pag-usad ng naturang reklamo laban sa Pangulo sa House of Representatives. Nai-refer na kahapon sa House Committee on Justice ang 2 verified impeachment complaints laban kay PBBM. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ang Pangulo ang maapektuhan nito, kundi maging ang ekonomiya ng bansa sa pagsasampa ng impeachment complaint. Sa kabila nito, handa ang palasyo na makipagtulungan sa Kamara. Hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Para sa Malacanang, tama ang ginawang hakbang ng presidential son na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na mag-inhibit sa impeachment proceedings laban sa kanyang ama. It's the act of Congressman Sandro Marcos inhibiting himself voluntarily from this issue, especially regarding the impeachment complaint filed against his own father. It is a hallmark of a statesman. It shows his character, it shows his decency, and we believe that it is the right thing to do. Giit ni Yusek Castro, hindi nakikialam si Pangulong Marcos sa anumang aksyon ng kanyang anak na si Congressman Sandro. Alam niya ng presidential son ang sinasabi ng batas at kung ano ang nararapat gawin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Limitado muna ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos sa labas ng palasyo bilang pagsunod na rin sa payo ng kanyang doktor. Sa kabila nito, ayon sa Malacanang, nasa maayos sa kalagayan si PBBM at tuloy-tuloy ang trabaho. Si PBBM ay may iniindang sakit na diverticulitis. Private meetings muna, maayos po ang kanyang kalagayan at ito ay isa sa paraan ng kanyang maaaring pag-uutos ng kanyang doktor na maghinay-hinay ng konti. Pero still, kahit sinabihan na siya ng kanyang mga doktor, patuloy pa rin po ang kanyang pakikipag-meeting dito po sa palasyo.
Isinusulong ngayon ng ilang personalidad ang pagsasanib puwersa ng kampo ni dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo at panig ng Administrasyong Marcos. Gayunman, ayaw munang patulan na Malacanang ang pinapalutang na bagong unit team sa taong 2028. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, masyado pang maaga para magbigay ng komentaryo sa naturang pagtatandem. Wala po tayo masasabi sa ngayon. Maybe it's too early to comment on that. Magbabalik ang ito ang balita. Nakaligtas sa pananambang si Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Ahmad ang patuan nitong linggo. 3 sa 4 na sospek ang napaslang naman matapos na makipagbarilan sa mga otoridad. Ito ang balita ni Lea Ilagan. I-establish po natin ngayon na motibo initially po ay titingnan po. Ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Raprap yung kanyang mga kamag-anak. Malinaw na nakuhanan ng closed-circuit television o CCTV ang pananambang kay Sharif Agwak Maguindanao del Sur, Mayor Ahmad Ampatuan noong linggo sa Barangay Poblasyon. Sa video, makikita ang paghinto ng isang van at ang pagbaba ng itinuturing na leader ng grupo ng mga suspect na si alias Raprap na may dalang rocket-propelled grenade o RPG. Nasa likod naman ito ang isa pang suspect na may bitbit na mataas na kalibre ng baril. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita naman ang pagdating ng itim na SUV na sinasabing sasakyan ng alkalde. Maya-maya pa, pinaputokan na ito ng mga suspect. Hindi naman nasa pulang SUV ni Mayor, kaya't sira lamang sa gilid ng sasakyan ang tinamo, kaya't nagawa pang makalayo sa lugar. Tinira po sila ng RPG, naka-responde po yung kanilang backup na dalawang sasakyan. Ito po ay isang membro ng isa pong member ng Armed Forces of the Philippines po yung kanyang isang security na sa backup at isa pong civilian, sila po nakapag-responde. Nung nag-retaliate po yung kanilang dalawang security, nagabula po sila at hinabol po sila at habang sila po ay papatakas, nagkataon po na meron po tayo dalawang membro ng mobile force na kung saan supposedly attend po sila ng parada kaugnay na commemoration ng Mama Sapano sa 44 na meron silang activity po doon. Yung po pagbaba ng dalawang membro ng mobile force, pinutukan po nila at sila po ay nagantihan ng nasabing dalawang pulis po at nakapag-set up po ng checkpoint yung Armed Forces of the Philippines po. Sa hot pursuit operation ng mga otoridad, napatay ang 3 sa mga suspect kabilang ang itinuturing na leader na si alias Raprap. Patuloy naman sa pagtugis sa isa pang suspect na nakatakas ang mga pulis. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na magkakamag-anak ang 4 na suspect. Yung suspect number 1, ito po yung nakita natin sa CCTV video na may hawak na RPG. Siya po yung pinaka-main man o suspect number 1. At base po ngayong umaga sa patuloy na investigasyon ng Probar, sila po ay mga magkakamag-anak. Yung suspect number 2 po ay uncle nung alias Raprap, yung ating pong suspect number 1. At yung driver po ay, ito po yung hanggang sa ngayon na hinahanap po nila, ito po yung kapatid nung alias Raprap, nung suspect number 1. At yung isa po na originally po na hindi po na-identify, although na-identify na po siya ngayon, siya po ay pinsang buo. Kaugnay nito, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP para sa mas malalimang investigasyon sa insidente, lalo na at ito na ang ika-4 na pagtatangka sa buhay ni Mayor Ampatuan. Kasama po yan sa i-establish po ng SITG ngayon, kaya mo sabi ni General Natalis kanina sa CIDG na tulungan yung Probar upang i-establish yung nasabing 4 na attempt na nangyari sa kanyang insidente. Pati po yung pagkakusan po ng galing yung mga gamit po ng mga suspects po. Sa isang hiwalay na panayam, sinabi ni General Tuanio na politika o paghiganti ang 2 sa anggulong tinitingnan nila sa bigong pananambang. Si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. inatasan ang Bangsamoro Police
natukuyin at arestuhin ang mastermind sa lalong madaling panahon. Ipinag-utos din ito na paigtingin ang kampanya laban sa loose firearms para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan si Vice President Sara Duterte ng mas malalim na investigasyon sa tangkang pang-ambush sa convoy ni Sharif Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Anya, hindi dapat baliwalain ng mga otoridad ang ganitong uri ng karahasan dahil nagdudulot ito ng matinding panganib sa seguridad at kapayapaan ng komunidad. Kahit pa man sabihin natin na namatay yung mga nag-ambush, dapat merong malalim na investigasyon na paano nangyari ito at paano nagkakaroon ng RPG ang mga, siguro sabihin na natin, civilian, kasi hindi naman talaga yun mga uniformed personnel. Kinwestiyon din ni VP Sara kung paano nakakuha ng ganitong uri ng arma sa mga sangkot sa ambush na anya ay hindi dapat ituring na normal sa gitna ng kalsada at sa liwanag ng araw. Hindi siya napapansin ko sa mga otoridad, parang life goes on, normal lang na meron kang nakikitang RPG sa gitna ng daan. In broad daylight. Hindi yan normal at hindi yan dapat pinapalampas. Dapat merong malalim na investigasyon. Kasunod nito, mariing kinondena ni Duterte ang insidente na anya'y nagpapakita ng degradation ng peace and order, lalo na't siya ay isang taga Mindanao. I strongly condemn these acts, especially that I come from Mindanao, dahil yung mga ganito na mga pangyayari nagpapakita ng degradation ng peace and order. Bagamat hindi siya nasugatan, dalawa sa kanyang mga escort ang sugatan habang 3 sospek ang nasawi matapos ang hot pursuit operation. Narito naman mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza mula sa Perth, Australia. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Inaakusahan ng White House ang Democratic leaders sa Minnesota na nasa likod umano ng lumalalang gulo sa estado. Ito ay matapos ang pamamaril ng isang ICE agent na muling nagpasiklab ng malawakang protesta laban sa immigration ng Trump administration. Ito ang pag-ita ni Sonny Post. For weeks, Governor Walz and the Mayor Jacob Fry and other elected Democrats were spreading lies about federal law enforcement officers who are risking their lives daily to remove the worst criminal illegal aliens from our streets. Matapos ang pamamaril na ikinasawi ng ICU nurse na si Alex Preti noong Sabado sa Minneapolis, direktang tinukoy ng White House ang Democratic officials sa Minnesota na siya umanong nagkakalat ng maling impormasyon laban sa mga federal law enforcement officers. Ayon sa administrasyon, ang mga pahayag ng local officials ay nagdudulot ng pagkawalan ng tiwala sa mga operasyon ng Immigration and Custom Enforcement sa panahong anila'y humaharap sa mga panganib na misyon para ipatupad ang immigration law. Ngunit sa panig ng mga nagpoprotesta, ang insidente ay tinuturing na labis na paggamit ng puwersa. Lumabas sa mga video na kumalat online na walang hawak na baril si Preti nang siya ay bumagsak sa lupa matapos barilin ng ICE agent. Salungat ito sa mga naunang pahayag ng Department of Homeland Security. Una nang ipinahiwatig ng DHS na si Preti ay posibleng isang domestic terrorist, bagay na mariing tinutulan ng kanyang pamilya at ng mga lokal na opisyal at nanawagan ng malawakan at malinaw na investigasyon.
Sa gitna ng lumalaking galit ng publiko at patuloy na mga protesta sa Minneapolis, New York at iba pang mga lungsod, kinumpirma ng White House na direktang nakausap ni President Donald Trump si Minnesota Governor Tim Walz. It is President Trump's hope and wish and demand for the resistance and chaos to end today. That's why President Trump spoke with Governor Walz directly this morning, and he has outlined a clear and simple path to restoring law and order in Minnesota. Ayon kay Levitt, nagbigay ang Pangulo ng 3 pangunahing hakbang para sa estado ng Minnesota. Una dito ang agarang pag-turnover ng illegal aliens na may kasong kriminal sa federal authorities. Pangalawa ang kooperasyon ng lokal na pulisya sa mga aresto. At ang aktibong tulong sa paghuli sa mga wanted na illegal immigrants, lalo na sa mga nasasangkot sa marahas na krimen. Sinabi pa ng White House na nagkaroon ng positibong resulta ang usapan ni na Governor Walz at Trump. Bilang bahagi ng de-escalation, sisimulan na ng administrasyon ang pag-aayos ng deployment ng immigration agents sa estado, kabilang na ang pag-pull out ng ilang militar sa mga hotspot ng protesta. Look, again, this incident remains under investigation, and nobody here at the White House, including the President of the United States, wants to see Americans hurt or killed and losing their lives in American streets. Patuloy naman ang panawagan ng Democrats at human rights groups na panugutin ang ICE at prepasuhin ang taktika ng immigration enforcement. Gayon din ang banta ng isang panibagong government shutdown dahil sa tunggalian sa pondo ng Department of Homeland Security. Sanicos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni NATO Secretary General Mark Rutte na hindi kayang ipagtanggol ng Europe ang sarili nito kung wala ang suporta ng Estados Unidos. Ito ay kasunod ng panawagang maging mas independent ang kontinente sa gitna ng namumuong tensyon sa pagitan ng Europe at Amerika. Ayon kay Rutte, kung aalis ang US, kakailanganing doblehin ng mga bansa sa Europe ang gastusin sa depensa at gumastos ng bilyon-bilyong dolyar para sa nuclear arms, bagay na anyay hindi praktikal. Binigyang diin din niya na nananatiling buo ang pangako ng US sa mutual defense ng NATO, ngunit inaasahan nitong mas malaki ang ambag ng Europe sa military spending. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. Patuloy na umiigting ang tensyon sa pagitan ng Canada at United States. Ito ay matapos ang panibagong banta ni US President Trump na 100% tariff sa mga produkto ng Canada sakaling magkaroon ito ng kasunduan sa China. Sa kabila nito, nilinaw ni Canadian Prime Minister Mark Carney na hindi papasok ang kanyang bansa sa isang free trade deal sa China. Ito ang balita ni Miguel Moldez. We're re-engaging with global giants India and China while we deepen our partnerships with our traditional allies. And to build on this momentum, and to put it in context, our goal for Canada is to double our non-US exports over the course of the next decade. Tinuldukan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang mga espekulasyon na papasok ang Canada sa isang free trade deal sa China. Giit niya, layunin ng kanyang administrasyon na palawakin ang trade partners ng bansa at bawasan ang sobrang pag-asa ng Canada sa United States pagdating sa exports. Ayon pa kay Carney, malino sa kasalukuyang North America Trade Framework na kailangan magbigay ng abiso ang sinumang miyembro sakaling papasok ito sa isang malaking kasunduang pangkalakalan sa China, bagay na aniyay hindi nangyayari sa kasalukuyan. Ngunit ikinagalit ni US President Donald Trump ang kasunduan ng Canada at China na bawasan ang taripa sa mga Chinese electric vehicles kapalit ng pag-alis ng China sa taripa ng Canadian canola seeds at meals. Dans des moments comme ceux-ci, le Canada doit assumer deux rôles à la fois. Premièrement, il doit être une bastion de sécurité et de prospérité pour nos citoyens. Nous devons défendre notre souveraineté, sécuriser nos frontières, protéger nos communautés et bâtir une économie qui offre des possibilités à tous les Canadiens.
Giit ni Carney, hindi dapat umanang-masa ang Canada sa isang bansa lamang para sa kalakalan. Kaya't silimulan na rin ito ang pakikipag-usap sa iba't ibang bansa, kabilang ang China, Singapore, Qatar, Pilipinas at iba pa sa Asia at Middle East. Bilang tugon, nagbanta naman si President Trump na papatawan ng 100% taripa ang lahat ng Canadian imports sakaling magkaroon ng mas malalim na trade deal ang Canada at China. Tinanggi rin ni Canadian Trade Minister na si Dominic LeBlanc na maitinutulak na free trade deal sa China at nilinaw na ang napagkasunduan ay resolusyon lamang sa ilang issue sa taripa. Sa kabila ng palitan ng matitinding pahayag, naninindigan ng pamahalaan ng Canada na mananatili itong bukas sa kalakalan habang pinangangalagaan ang soberanya at interes ng bansa kasabay ng pagpapatuloy ng pakikipag-ugnayan sa United States bilang pinakamalaking trade partner nito. Miguel Moldes, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng heatwave warnings ang mga otoridad sa Australia sa gitna ng pagdiriwang ng milyon-milyong mamamayan ng Australia Day. Ayon sa Bureau of Meteorology, umabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng bansa kung saan naitala sa Hopetoun sa Victoria ang hottest temperature na umabot sa 48.9 degrees Celsius. Dahil sa matinding init at banta ng sunog, kinansela ang ilang Australia Day events kabilang ang mga parada at palabas sa Adelaide habang may mga wildfire na rin sa Victoria na nagdulot ng paglikas ng mga residente. Pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na manatili sa malamig na lugar at mag-ingat sa matinding init na inaasahang magpapatuloy hanggang kalagitnaan ng linggo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Biniberipika pa na Department of Foreign Affairs ang ulat na isang Pilipino ang nasawi sa Ukraine habang nakikipaglaban kasama ang Russian forces. Base sa mga ulat, nirecruit umano ito na Russia at nagtraining ng 1 linggo bago isinabak sa assault mission. Gayunman nasawi ito matapos masugatan sa bakbakan. Iniimbestigahan ng Bureau of Immigration ang mga alegasyon ni Russian vlogger Vitaly Dorovetsky hinggil sa umano'y special treatment at paglabag sa seguridad habang siya ay nasa BI detention facility. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, bagamat hindi pa beripikado ang mga pahayag, kinakailangan nitong sumailalim sa internal scrutiny at hindi nito binabago ang desisyon sa deportation at permanenteng ban sa vlogger. Matapos ang kanyang deportasyon, inamin ni Dorovetsky sa social media na nakapag-vlog umano siya sa loob ng kulungan matapos nitong maipasok ang kanyang cellphone. Bilang tugon, nagsagawa ng inspeksyon ng BI kung saan nasamsam ang iba't ibang kontrabando. Inalis na rin na ahensya ang 8 tauhan nito kabilang isang warden at mga deputy wardens sa sangkot sa issue. Plano rin ng BI na higpitan ng seguridad sa pasilidad kabilang ang tuluyang pagbabawal ng cellphone at pagrepaso sa mga patakaran sa detention facilities. Bukod po doon sa 3 na naalis po sa pwesto noong nakaraang taon, there were 3 already na mukhang may involvement sa ganito pong mga kalakaran. There were 2 contractual personnel and 1 organic personnel po. Yung isang contractual ay terminated na ang kanyang serbisyo with the BI. The 2 others were removed from their post. May nakaschedule na namang power interruption sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 simula mamaya alas 11 ng gabi hanggang bukas ng alas 3 ng umaga. Ayon sa pamunuan ng NAIA, magsasagawa ng electrical upgrades sa naturang paliparan. Gusto nito magkakaroon ng limitadong ilaw sa ilang bahagi ng Terminal 3 habang ang boarding bridges, escalators at elevators ay maaaring hindi muna magamit. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang mga nakaschedule na biyahe ng eroplano. Mananatili ring operational ang check-in counters, immigration, security screening at baggage handling. Susunod sa ito ang balita. Madam Chairperson, Your Honors, the FDA is not perfect, but the FDA and its people are working over and above their limits. Food and Drug Administration sinita sa Senado dahil sa kabiguang pigilan ang pagbebenta ng mga hindi rehistrado at peking gamot.
Makikipag-usap si Vice President Sara Duterte sa legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ito ay matapos ng fit to pre-trial ruling na inilabas ng korte para sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Ito ang balita ni Jed Narasina. Napag-usapan niyo ba, ma'am, yung desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Hindi kasama sa topic ng mag-amang Rodrigo at Sara Duterte ang anumang tungkol sa kaso ng dating Pangulo nang magkita sila sa loob ng International Criminal Court Detention Facility nitong January 26, araw sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, mahigpit na ipinagbabawal ng ICC na matalakay ito sa sinumang bibisita sa former president. Kaya aniya, hindi niya nabanggit sa ama ang fit to pre-trial ruling ng International Tribunal. Ngunit sa mga susunod na araw, nakatakdang makipag-usap ang vice-presidente sa legal team ni FPRRD. Okay siya today. Nag-snacks kami habang nagkukwentuhan and madami kami napag-usapan. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ko ngayon at nagkita din kami ng kanyang abogado doon sa loob, pero ikli lang yung oras. Pero bukas at sa susunod na mga araw ay meron kaming mga meeting. Ako pala, meron ako mga meeting na kasama kanyang legal. Muli namang nagpasalamat ang pangalawang Pangulo sa mga patuloy na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na ngayong araw na ito dahil hindi maganda yung balita sa kanyang kaso at nandito kayo para magbigay ng moral support sa kanya. At sigurado ako na may kwento yon ng abogado niya na pumasok ngayon doon si Atty. Samantala ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi makikialam ang Malacanang sa proseso ng ICC. Ang nagpasya po niyan ay ang Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. So kung ganyan po ang kanilang proseso, hindi po makikialam ang Pangulo at hindi po makikialam ang pamahalaan ng Pilipinas. Sa kabila ng mga ito, plano ng kampo ni former President Duterte na iapila ang ruling ng International Criminal Court. Duda si Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni FPRRD, na hindi independent ang itinalagang medical experts na sumuri sa kalagayan ng former president. Kinwestiyon niya ang proseso ng registry matapos umanong pumili ng mga kandidatong unsuitable, kabilang ang isa na suspendido at isa na tinawag niyang social media troll bago nauwi sa huling shortlist. Kumpiyansa naman si Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel for ICC, na matutuloy na sa February 23 ang pre-trial hearing kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Aniya, wala na silang nakikitang balakid o hadlang para ipagpaliban pa ang pagdinig. Sa ngayon, wala na tayong nakikitang malaking balakid sa February 23. Kahit pa iapela ang desisyon at kahit pa nasa appeals chamber pa yung jurisdiction challenge after ng February 23 at ilang araw ito na hearing, ang hihintayin natin ay ang desisyon ng pre-trial chamber whether to approve or confirm the charges, reject the charges, or perhaps to defer the charges. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng reforma sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Marcos sa naganap na 7th Economy and Development Council meeting sa Malacanang. Sa naturang pulong, ipinagutos ni PBBM ang paglutas sa mga mahalagang issue na nakakaapekto na sa ekonomiya ng bansa. Ipinag-utos naman ng Pangulo na bigyan tugon ang flood control issue, epekto ng climate change at ilang external forces na sumusubok sa ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na kailangan magkaroon ng reforma sa paggamit ng pondo ng bayan upang hindi na maulit ang nangyari noong mga nakaraang mga maanumalyang flood control projects.
Inalis na ng Bureau of Internal Revenue ang suspensyon sa paglalabas ng Letters of Authority o LOA. Ayon sa BIR, naglagay na sila ng safeguards at magpapatupad ng reforma para hindi na maabuso ang proseso. Sinabi ni Commissioner Charlito Mendoza na maingat nilang inire-review ang audit procedures upang hindi na maulit ang reklamo ng mga negosyo noong nakaraang taon. November 2025 na suspindihin ng BIR ang pag-i-issue ng LOA dahil sa umano'y extortion activities ng ilan nilang empleyado. Susunod sa ito ang balita. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang? Mga barko ng Allison Shipping Lines maraming beses nang nasangkot sa maritime incident simula pa noong 2019. Madam Chairperson, Your Honors, the FDA is not perfect. But the FDA and its people are working over and above their limits. Food and Drug Administration sinita sa Senado dahil sa kabiguang pigilan ang pagbebenta ng mga hindi rehistrado at peking gamot. Grounded na at hindi maaaring bumiyahe ang lahat ng barko ng Allison Shipping Line kasunod ng paglubog ng MV Trisha Kirsten sa Basilan. Nabisto rin ng Department of Transportation na hindi lang isa kung hindi mahigit 30 insidente sa karagatan sa nakalipas na ilang taon ang kinasangkutan nito. Pinagpapaliwanag na rin ng DOTR Maritime Industry Authority o Marina kung paanong nabibigyan ng safety compliance ang kumpanya. Ito ang balita ni Ryan Hanlade. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Umabot na sa 32 ang naitalang maritime incident na kinasasangkutan ng Allison Shipping Lines mula pa noong 2019. Kaya hindi lubos maisip ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kung paano ito nabibigyan ng Safety Compliance Certificate ng Marina. Ang naturang kumpanya ang may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 kahapon sa Balok-Balok Island, Basilan, kung saan 18 ang napaulat na nasawi. Pinagpapaliwanag ng DOTR ang Marina sa mga naging aksyon nito. Lalo na at epektibo hanggang Oktubre ngayong taon ang safety compliance ng naturang shipping line. Alam niyo po, sa susunod na mga araw maglalabas po kami ng department order. Kailangan po yatang revisahin namin ang pulisiya ngayon. Ano ba nangyayari? Again, it's a matter of enforcement. At humingi kami ng tulong sa Philippine Coast Guard. Kung nagkukulang ang marina ng kanilang mga tao, hindi pa dapat humingi kami ng tulong sa iba para lang maipatubad natin ang tamang pulisiya. Hiningan namin ng reaksyon ang Marina ukol dito. Subalit ang tugon nila, maglalabas sila ng opisyal na pahayag. Bukod dito, humingi din ang DOTR sa Marina ng kumpletong maritime safety audit ng lahat ng sasakyang pangdagat sa bansa. Ipinag-utos na ng Pangulo ang full-blown investigation sa insidente para malaman ang totoong dahilan ng paglubog ng Ro-Ro vessel at kung sino ang may pagkukulang sa insidente. Binigyan naman ng 15 araw ang Philippine Coast Guard upang matapos ang investigasyon sa nangyari. Magde-deploy rin ang PCG ng mga technical diver upang tumulong sa search and rescue operation. Mayroon silang 16 na technical divers na nakaantabay na inaasahang darating ngayon o bukas sa lugar. Ngayong araw na to darating yung 6 na technical divers from Manila with their equipment. At dahil lumipad sila, makakapag-start sila ng technical diving bukas. Ngunit nag-prepare tayo ng 16 divers, technical wreck divers. Yung susunod ay bukas po sila darating. Papadala din po natin yung ating remote operated vehicle, yung ROV. Isiship po natin dito para makatulong. Sa ngayon, mayroon nang nakitang oil sheen sa lugar ng pinaglubugan ng Ro-Ro vessel. Kanina, sinuspindi na ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines. The entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days
to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Nakadepende sa magiging resulta ng investigasyon kung papayagan pang bumiyahe ang mga sasakyang pangdagat ng shipping line. Ani Lopez, sisilipin nila ang mga posibleng pagkukulang ng may-ari ng barko at maging ng mga kawani ng pamahalaan na may mandato ukol dito. Titiyakin din ng DOTR na papanagutin at sasampahan ng kaukulang kaso kung mapatunayan ang kanilang pagkukulang. Sa ngayon may 18 na ang nasawi. May 317 ang nailigtas at may 10 pang pinaghahanap. Inatasan na rin ang Marina na mag-issue ng special permit sa ibang shipping line upang punan ang mga rutang maaapektuhan sa pagkasuspinde ng Allison Shipping Line. Nakiusap din ng DOTR sa PCG na magsagawa ng libreng sakay sa ibang ruta na Allison Shipping Line lamang ang may operasyon. Wala pang inilalabas na pahayag ang Allison Shipping Line sa ngayon. Ngayong buwan sunod-sunod ang maritime incident bukod sa MV Tricia Kirsten 3 na wala ang MV CA Amehara at tumaob ang MV Devon Bay, lahat may naitalang nasawi. Bukod pa ang ilang insidente ng paglubog ng mga bangka, subalit nailigtas ang mga pasahero. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tinanggap ng Sandigan Bayan ang ipinipresentang mga testigo ng prosecution sa pagpapatuloy ng pagdinig sa petition for bail ng 9 na akusadong DPWH officials na sangkot sa flood control scandal. Puna ng kampo ng mga akusado panay ang pagdadagdag ng prosekusyon ng mga testigo na taliwas sa panuntunan ng korte. Ito ang balita ni Van Alvarez. Sasalang sana sa cross-examination ang 2 cashier mula sa Department of Public Works and Highways, Mimaropa Region, kaninang umaga sa Sandigan Bayan. Ito'y para tumistigo laban sa 9 na DPWH official mula sa kaparehong rehiyon na nagnanais na makapagpiyansa sa kasong malversation. Tinutulan ng abogado ni Gerald Bacanan, isa sa mga akusado na tumistigo ang 2 dahil hindi nakahanay ang mga ito sa mga inilatag na witness sa pre-trial order. Ayon pa sa depensa, hindi sumusunod ang prosekusyon sa guidelines ng pre-trial order sa ginagawang pagdadagdag ng mga testigo. Nalalabag rin umano ang karapatan ng mga akusado na malaman kung sino-sino talaga ang mga tetestigo laban sa mga ito. Batay sa panuntunan ng korte, bawat ipepresentang mga ebidensya at testigo ay dapat nakalista na at kasama sa pre-trial order. Paliwanag ng prosekusyon, ayon sa witness kahapon na si Cecilia Viquiera, Finance Division Chief ng DPWH Mimaropa, ang mga cashier na nasa ilalim ng kanyang pamumuno ang makakapagkumpirma ng mga online payments sa pagitan ng DPWH Mimaropa papunta sa SunWest Corporation. Kaya napagdesisyon ng idagdag ang 2 sa mga testigo. Pansamantalang sinuspinde ang pagdinig ng 5 minuto para pag-usapan ang insidente sa pagitan ng mga maestrado. Noong January 12, pinagbigyan ng korte ang prosekusyon na isama sa mga testigo ang Chief ng Records Management Section ng DPWH Central Office na si Joan Lacerna kahit hindi rin nakasaad ang pangalan sa pre-trial order. Sa pagkakataong ito, hindi na pinahintulutan ng korte na magdagdag ng witness ang prosekusyon. Ayon sa mga maestrado, bigo ang prosekusyon na magbigay ng maayos na paliwanag kung bakit wala ang pangalan ng 2 cashier sa kanilang pre-trial brief kung saan dapat ay nakahanay na dito ang lahat ng tetestigo sa mga paglilitis. Bunsod nito, hindi natuloy kaninang umaga ang petition for bail hearing at sinuspinde rin ang pagdinig para bukas. Ipinasa pa rin ng prosekusyon ang judicial affidavit ng 2 cashier na tinanggap naman ng korte. Sa kabila ng insidente, kumpiyansa pa rin ang prosekusyon na hindi magiging hadlang sa pag-usad ng kaso ang nangyari dahil may ibang testigo na rin nakapagpatunay na may nangyaring transaksyon sa pagitan ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation na pagmamayari umano ni ex-Congressman Zaldico. Itutuloy ang bail hearing sa Huwebes kung saan inaasahang tetestigo ang ilang opisyal mula sa lokal na pamahalaan ng Nauhan Oriental, Mindoro. Habang sa susunod na linggo naman ay sasalang
sa witness stand ang kinatawan ng Commission on Audit at ang gobernador ng Oriental Mindoro na si Homerlito Dolor. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan. Natagpuan ng mga otoridad ang dalawa pang sasakyan ni Zaldico sa property nito sa Albay. Ayon kay Philippine National Police Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansen Marantan, ang dalawang sasakyan ay kinabibilangan ng isang Fortuner at isang Cadillac. Sa ngayon, 8 sasakyan pa na iniuugnay sa dating mambabatas ang kanilang hinahanap. Pinabako yung operation sa mga regions now. Because as I understand, nandun na sa ibang mga regions yung mga motor vehicles, like for instance in Region 5. So, 2 weeks ago, may nakita na dalawang motor vehicles doon and still on the process of investigation. Sa ngayon, 8 sasakyan pa na iniuugnay sa dating mambabatas ang kanilang hinahanap. Isiniwalat sa pagdinig ng Senado ang mga unregistered at peking gamot na mabibili sa iba't ibang merkado. Tiniyak naman ng Food and Drug Administration na nagtatrabaho sila ng sobra at higit sa limitasyon laban sa mga peking produkto. Ito ang balita ni Asher Cadaban Jr. Will you tell your Director General of the FDA, ask him to resign? Sumagot na po ng yes. Ito ang hamon ni Senador Raffy Tulfo ng pagbibitiw ng Director General ng Food and Drug Administration o FDA noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa gitna ito ng paglaganap ng pagbebenta ng mga hindi rehistrado at peking produkto, pangunahin na ang mga gamot sa mga online store. Inilahad ng senador ang mga fake ads na ginagamit maging ang video niya umano para mag-endorso ng kung ano-anong produkto. Kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Health and Demographics, isiniwalat pa ng nakatatandang Senador Tulfo ang iba pang natuklasan ng kanyang team. Gaya ng ibinibenta anyang gamot sa isang online store na nangangailangan ng prescription ng doktor ngunit nabili nila kahit walang reseta. For more than 10 years, hindi ma-takedown ng FDA itong produkto na may amphetamine na alam naman natin yan po isang sangkap sa shabu. Pero na-takedown po ng inyong lingkod sa loob lamang po ng 1 linggo. Binigyan din naman ni Senador Risa Ontiveros ang kasalatan ng mga mamimili sa proteksyon laban sa mga hindi lehitimong online stores at peking mga produkto. Aniya, kung ang bentahan ay nasa platforms, dapat may malinaw rin silang responsibilidad lalo na ang kanilang takedown policies. So, saan ba talaga nagkukulang? Sa batas ba o sa enforcement ba? Kaya gusto nating panagutin ang mga regulatory agencies natin gaya ng FDA. Pati na rin ang mga online platforms gaya ng Facebook, TikTok, Shopee at Lazada. Maliwanag naman ni FDA Director General Paulo Teston, patuloy ang kanilang paglaban sa mga unregistered at peking produkto. Bukod anya sa mga gamot ay kabilang sa kanilang mga binabantayan ay mga pagkain, medical devices, cosmetics at iba pa. Sa datos ng FDA, umabot sa mahigit 250,000 ang aplikasyon na tinatanggap nila para makakuha ng FDA approval ng mga produkto. Ngunit 250 lang anya ang kanilang mga tauhan kung saan mahigit 1,000 kada taon ang pinoproseso na aplikasyon kada tauhan ng FDA. Madam Chairperson, Your Honors, the FDA is not perfect. But the FDA and its people are working over and above their limits. And we are enforcing the law with the resources entrusted to us. We simply ask that these proceedings take place with the realities in mind. Hindi naman bumenta kay Senador Raffy Tulfo ang paliwanag ng ahensya. Kaya muli nitong hinamon ang FDA Director General na magbitiw sa posisyon. Mabilis na, Attorney Teston, wala ka bang balak mag-resign? Attorney Teston. Madam Chairperson, Your Honor, I serve at the pleasure of the people acting to the President. Since I assumed office, I devoted my time and effort to this agency to improve. And personally, I think I have expanded the human resource of the FDA and made some advancement. But respectfully, I respect the opinion of Senator Tulfo about me running the agency. I serve at the pleasure of the people acting through the President. And if there's someone better than me to head the agency, I'll gladly yield the post to that better person, Madam Chairperson. Asher Cadaban Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ligtas nang nakauwi kahapon ng umaga ang 15 Pilipinong tripulante ng lumubog na MV Devon Bay. Subalit giit ng Philippine Navy, hindi pa sapat ang isang rescue operation para mabura ang daang-daang insidente na agresibo at ng iligal na presensya ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We are happy na ligtas yung ating mga kababayan. Natutuwa tayo, ligtas sila. It is one action of a Coast Guard to save life at sea. It will not erase the hundreds of coercive and aggressive actions done in the past. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mabubura ng isang rescue operation ang daan-daang insidente ng agresibo at iligal na presensya ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, tungkulin ng bawat responsabling Coast Guard ng anumang bansa ang magligtas ng buhay at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong sa dagat. Actions like this are what are expected of responsible Coast Guards around the world, regardless of nationality. We would like to look at this as every mariner, every Coast Guard is mandated to render assistance to fellow mariners, regardless of creed, regardless of flag, regardless of nationality. Ani Trinidad, kung labis na bibigyang diin ang naturang rescue, mawawala ang tunay na layunin ng pagtulong at maaari itong magamit bilang propaganda lamang. We do not expect any further announcements that would highlight such rescue because it is expected. Especially so if the one conducting the rescue has a past record of coercive and aggressive actions. Otherwise, highlighting such activities would lose the essence of the rescue itself, and it may even go to mere propaganda. Ito dapat ang trabaho ng mga Coast Guard, tumulong at to implement safety of life at sea, hindi gumawa ng coercive and aggressive actions. Ang Chinese Coast Guard vessel na tumulong sa mga tripulante ng MV Devon Bay ay kabilang sa mga flotilya na iligal na nananatili sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular sa paligid ng Bajo de Masinloc. Kahapon dumating sa Maynila ang BRP Teresa Magbanwa, sakay nito ang 15 tripulante ng MV Devon Bay na na-rescue ng Chinese Coast Guard at 12 ng 2 iba pa matapos lumubog ang kanilang barko noong January 23 sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc. Hanggang ngayon, patuloy na pinaghahanap ang 4 pang tripulante ng barko, kabilang na ang kapitan ng motor vessel. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Senado ang pagdedeklara ng persona non grata laban kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. Kasunod ito ng mga pambabatikos ng Chinese diplomat laban sa ilang senador at mga opisyal na tumuligsa sa mga pahayag ng embahada ng China sa Pilipinas. Nagsimula ito na maghain ng Chinese Embassy na diplomatic protest laban kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. Bunsod ito na anilay pang-aatake at pagdungi sa mga Chinese leader na ayon sa embahada ay seryosong paglabag sa political na dignidad ng China at tahasang pagpapagalit sa bansa. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, sinuportahan ang mga manifestasyon ng mga kasamahan nitong senador laban sa kanila o laban sa anilay pambabastos ng Chinese Embassy. We will be perhaps studying the resolution, but in the same light, I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. And that is very, very serious when the Senate does that. So I suggest that the Committee on Rules study the possibility. I consulted ChatGPT. Only the head of state may declare persona non grata when it involves diplomats. So we can only recommend, if we want to recommend. So persona non grata
sa Senate. Yeah, but we cannot declare any diplomat persona non grata, just to clarify, subject to validation by our lawyers in this hall, Mr. President. Thank you. Well, as I said, it is a suggestion, and let us study the possibility. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong pong araw na Martes. Maraming salamat at shout out kina Ronald Santos, Nino Eli Demorin Caligan, Joel Buenaobra, Tony Hagunos, Tayaw Aida at Bernabe Baldos. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 3:1 na nagsasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.